Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Tiniyak na Malacanang na sapat ang supply at nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Kaya payo nito sa publiko, iwasan ang panic buying sa kabila ng tumitinding gulo sa gitnang silangan. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Dahil sa sigalot sa Middle East, may ilang kababayan na tayo ang nag-panic buying ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at langis. Sa gitna ng pangamba na magtataas ang presyo ng mga bilihin, tiniyak ng palasyo na sapat pa ang supply at stable pa ang presyo sa Metro Manila at ibang rehiyon. Pinayuhan din ng palasyo ang publiko na huwag mag-hoard at i-report agad sa pamahalaan ang anumang hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Hindi man po ito nagaganap at hindi ito ang kagustuhan ng ating gobyerno. Pero dahil sa tensyon na nagpapatuloy sa Middle East, kailangan po talagang paghandaan ng mga kababayan natin. Pero hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at enough pa po ang supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Bagamat simula na ngayong araw ang pagtaas ng presyo ng langis, nagpaalala ang palasyo sa mga kumpanya ng langis na dapat ito ay staggered o paunti-unting dagdag presyo. Batay sa abiso ng ilang oil companies, naglalaro sa 7 hanggang 13 pesos ang dagdag presyo sa gasolina ngayong linggo, 17 hanggang 24 pesos sa diesel, habang 32 hanggang 38 pesos sa kerosene. Samantala, ayon kay Castro, hinihintay pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang committee report mula sa Kongreso bago niya ma-certify bilang urgent ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Nauna nang sinabi ni Marcos na hihilingin niya sa Kongreso ang emergency powers para pansamantalang masuspende ang excise tax sa petrolyo para mapababa ang presyo ng langis. Ayon po sa OES, nagtutulungan po ang opisina po ng DOF, OES at ng Office of the President para po mabigyan agad ng oras ang pagsasagawa ng batas patungkol po dito. At kapag po natapos na po at nagkaroon na po ng committee report, ay magkakaroon po ng certification of urgency na siyang ang Pangulo po mismo ang magbibigay. Kaakibat ng hidwaan sa gitnang silangan, bumagsak kahapon ang piso sa 59 pesos and 50 centavos kada dolyar, ang pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Ayon sa Malacanang, mahigpit ng minomonitor ang sitwasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At nadinig na rin po natin ang Bangko Sentral patungkol po dito. At kung magtutuloy-tuloy po ito ay magkakaroon po talaga ng intervention. At yan naman po ay sasang-ayunan din po ng pamahalaan. Sa ating pagkakaalam ay magkakaroon ng increase sa rates sa interest. Samantala, sa working visit ng Pangulo sa US, patuloy ang kanyang pangangampanya para maging bahagi ang Pilipinas ng Security Council ng United Nations. Ito ang naging paksa ng bilateral meeting sa pagitan ng Pangulo at ni UN Secretary General Antonio Guterres kahapon. Ipinaliwanag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng pagiging miyembro ng naturang council. Because meron tayo mga Pilipino all over the world kagaya sa Middle East. So kung hindi ka parte ng diskusyon at hindi ka nakaka-contribute, ma-marginalize ka. Pero pag ikaw ay nandoon sa loob ng Security Council, then in a way na poprotektahan din natin itong ating mga kababayan, which is all over the world. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sumasalang na ngayon sa Kongreso ang panukala upang bigyang kapangyarihan ang Pangulo na suspendihin o di kaya ay bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang report. Lusot na sa komite ng Kamara ang substitute bill sa 15 panukala na naglalayong suspendihin o di kaya bawasan ang excise tax sa langis dahil sa malawakang oil price hike sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Sa pagdinig kanina ng House Committee on Ways and Means, tinalakay na maaaring bawasan ang tax sa ilang produkto ng petrolyo o di naman kaya ay sa lahat ng produkto.
Maaari ring partial na halaga lamang ang ibawas o ang kabuang excise tax na nang hindi hihigit sa 6 na buwan. Sa substitute bill, bibigyan ng otoridad si Pangulong Marcos para ipatupad ito. Nakadepende sa dalawang kondisyon. Sinama na rin natin ng Department of Energy dito as recommending authority. So again, we just retained the $80 crude oil average over a period of 1 month, immediate proceeding, so that the suspension can happen. And then secondly is a state of national emergency or calamity as declared by the President, and such condition has resulted in the extraordinary increase in domestic pump prices. Again, it's all about as certified to by the Secretary of Energy. Sa kahiwalay na pagdinig ngayong araw ng House Committee on Energy, nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin sa domino effect na mangyayari, kaya't importante ang bawat pamamaraan sa Kongreso, lalo't nakadepende sa sitwasyon sa Middle East ang resulta. If the problem stays, let's say kung 2 weeks lang, it's a jolt in the industry, na? Babalik din yan sa original. But it prolongs, then there's an structural change already in the industry. Baka yung presyo, we might have to accept that the price will stay like that for a while. So that's why it's a good point, Mr. Chair, kasi kailangan we need to prepare na what if it prolongs and then the prices of crude oil stays the same. Ang counterpart ng panukalang yan sa Senado, inihain ni Senador Chis Escudero, ang Senate Bill 1938 na layong bigyan din ng kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang bawasan o suspindihin ang buwis sa produktong petrolyo. Sa ilalim naman ng panukala ni Escudero, maaaring bawasan ng Pangulo ng hanggang 50% ang excise tax at value-added tax sa langis kapag lumampas sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude sa loob ng 1 buwan. Maaari ring ipatupad ang pagbawas ng buwis kahit hindi pa naaabot ang nasabing presyo kung may matinding krisis sa supply ng langis gaya ng kaguluhan sa gitnang silangan. Hinihikayat na ni Escudero ang Kongreso na agad aprubahan ang panukala. Nagpahayag rin ng pagkabahala si Senador Mark Villar sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at gasolina. Ani ng senador, mabigat sa bulsa ng maraming mamamayan ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mahalagang pag-aralan ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang mabawasan ang epekto nito, lalo na sa sektor ng agrikultura at transportasyon. Dagdag pa ni Senador Mark Villar, nakahanda siyang suportahan ang mga hakbang para abatan ang presyo ng fuel, magpapalakas sa energy security ng bansa at magpapagaan sa pasanin ng mga Pilipino sa tumataas na gastos sa langis. Sa iba pang mga balita, Meralco nag-anunsyo ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. 6.1 milyong pisong halaga ng iligal na droga na nakatago sa mga parsel na harang ng BOC at PIDEA. Samantala, low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, isa ng tropical depression. Karagdagang singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso ang inanunsyo ng Meralco ngayong araw. Tataas ng 64 centavos ang singil kada kilowatt hour. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ang isang kabahayan ng 200 kilowatt per hour, ay katumbas ito ng 129 pesos na dagdag sa kanilang kabuang bill. 193 pesos naman ang dagdag kung kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour. Ayon sa Meralco, ang mas mataas na transmission charge ang pangunahing dahilan ng dagdag singil ngayong buwan, kung saan halos kalahati ng kabuang transmission charge ngayong buwan ay mula sa reserve market. Naharang ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang mga iligal na drogang nakatago sa mga parsel sa Pasay City. Ayon sa BOC, nakatago sa 8 parsel ang mga iligal na droga tulad ng ecstasy, cocaine at ketamine na nagkakahalaga ng 6.1 million pesos na idineklarang ordinaryong mga kagamitan para makalusot sa customs inspection. Isa ng ganap na tropical depression ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huli itong namataan kaninang umaga sa 1,305 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May lakas ito ng hangin na 45 kilometers per hour, pagbugso na 55 kilometers per hour at gumagalaw pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong makapasok sa PAR
Gayunman ay magpapaulan naman ang trough o extension ng LPA sa Visayas at Mindanao. Nananatiling mababa ang tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, mataas ang tsansa nito na maging bagyo in the next 24 to 48 hours. Etong low pressure area rin naman na ito, walang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero yung kanyang trough or extension, patuloy ang epekto sa Visayas, pati na rin sa Mindanao. Samantalang amihan o northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa Luzon. Kinilala ng isang online travel magazine ang ganda ng Boracay at Palawan matapos mapasama sa listahan ng Top 10 Best Islands sa 2026 Destination Reader's Choice Awards. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Napasama sa listahan ng Top 10 Best Islands ng online travel magazine na destination ng Boracay at Palawan. Nakuha ng Boracay ang 6th spot habang 9th spot naman ang Palawan. Nakuha ng Bali, Indonesia ang top spot. Sumunod ang Phuoc Phuoc, Vietnam, Maldives at iba pa. Sa ika-19 na taon ng Reader's Choice Awards, nakakuha ng higit 1 milyon boto sa buong mundo ang nasabing patimpalak mula sa 45,000 na mambabasa, mula sa kategoryang Best Airline hanggang Best Islands. Ang Reader's Choice Award ng destination ay isang taunang pagpupugay sa kahusayan ng buong industriya ng turismo sa Asia. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. At mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.